At sa mga sandali ito po, makakasampo natin si Colonel Angelito De Leon, ng Brigade Commander ng 1001st Brigade ng Army dito po sa Compostela Valley. Sir, kanina po may impormasyon na yung mga tropa nyo na nasa 60 pa yung nakita nila at nire-recover. Pero sabi nyo, nasa 24 na po yung unang batch na ibinababa. Yes, mayroon kaming in 2 groups na binababa ngayon, 11 in one search group ng Philippine Navy at saka the other search group of the Philippine Army, and 13, so 24. However, the report in the field is that meron pa mga naiwan doon. Opo, at lumalabas yun na talagang marami pa talaga. Yun figures na hawak po ninyo, ilan pa po yung missing at ilan pa po yung namatay po? As of 4:48, ang bilang natin sa mga namatay is 101. Opo. 66 of which were already identified. Ang number of injured is 149. At we still have reported actual missing of around 379 identified. Opo. The rest are still unidentified for a total missing of 439. 439, lahat-lahat po missing? Yes. Opo, so pero yung pong sa tingin nyo ho ba pwede pa madagdagan to base po sa impormasyon ng local government, ng mga taga-barangay? Well, we do hope na hindi sila casualties, but our search and rescue teams are continuing their best efforts na ma-locate itong mga missing na ito, especially in the most affected barangays dito sa Andap, the other barangays of Cogonon and Sitio Taytayan of the population. Yung po bang barangay Andap, napasok na po ba yun o nahihirapan yung mga rescuers? Napasok na yung dito banda sa unahan. Sa unahan pa lang na kaya nilang maabot, and tomorrow pag liwanag ulit papasukin namin yung mga dulong lugar ng barangay. Ano po yung mga hirap o obstacles na naabot po nitong search teams ng natin ngayon dito? Makapal po masyado ang putik at malalumaki po ang mga ilog kaya nahihirapan pong tumawid, to include po yung mga nagbagsakang mga punong kahoy na nadala ng baha. Dahil yung pagulan po kagabi, lumaki na naman yung ilog, tama? Bahagya pong lumaki pero hindi naman po kalakihan. Ang nahihirapan po yung ating mga rescue team sa makapal na putik sa bundok. So far, yun ho bang mga body bags na nakikita natin ginagamit nyo dito, sapat ho ba o kailangan nyo pa ng... Kailangan pa po namin, kaya humihingi po kami ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno. Ina-assist na po ng DOH ito at magpapadala po silang additional. Opo, at saka sa nakita ho namin, talagang pasintabi po sa mga kumakain, medyo nasa state of decomposition na po yung mga sa tingin nyo ba importante rin na may forensics or mga taga-PNP rito para yung sa detalye po nito mga biktima? Opo, nakapag-request na po kami sa police station at sa provincial headquarters ng SOCO team para sa at least sa identification sa tagging dito na binababa po namin sa iba't ibang punerarya sa lowlands, especially in Monte Vista and Labunturan. Opo, may mga labi po ng mga biktima na nakita po yung kasama namin, Cedric Castillo, na nadagan na ng troso. Dito lang malapit, 5 bangkay po yung nakita nila. Opo, ayun po ang meron na po pumasok from the city of Tagum na isang payloader. Malaki pong tulong ito para maiangat itong mga troso at makuha po namin yung mga sinasabing mga patay na nasa natabunan po ng troso. Opo, siguro mainam din para doon sa mga nakaligtas. Maganda rin ba na mag-coordinate sa inyo para at least alam nyo hindi sila missing or buhay sila? Opo, yun po ang inihiling namin sa iba't iba, sa mga nakikinig po na kung sakasakali na nandun pa po sila ay mag-coordinate po at magpa-identify sa aming operation centers ng operation center ng LGU para ma-identify po na hindi po sila missing. Opo. Colonel, paano po yung sistema doon sa mga labi? Kasi nakikita namin may naka-hilera pa rin from time to time dito sa grounds. Saan po ba sila dinadala at paano po ano yung policy bago sila dalhin dun sa lugar na pagdadala? Nung una pong bugso ng mga casualties ay inantay po namin na ma-identify ito ng nearest ng next of kin dito. Subalit nung medyo may tagalan na po at medyo umamoy na po ay napilitan po kaming ibaba na ito sa punerarya sa Monte Vista at Nabunturan para po doon na lang po ma-identify. At nakarehistro po ito dito sa operation center ni
ni Mayor at ng LGU para ma-identify po kung meron po silang hinahanap sa kanilang mga next of kin ay mai-refer po doon at maaari silang ituro kung saan po dinala yung mga cadavers. At saka maitanong ko rin, Colonel, ano po, baka naabot ng inyong mga tropa, yung pong kagabi nagpanik yung mga tao dahil sa takot na parang may man-made lake yata o pond na bumigay daw sa itaas. Yun ho ba nakita ho ng mga tao niyo at meron ng report tungkol doon? Nagkaroon po ng report kahapon pero ngayong araw ay nakapag-aerial reconnaissance kami at wala po kaming nakitang body of water doon sa bundok. Ang nakita po siguro from the lowlands is yung pinagdaanan po ng baha, nung unang bugso ng baha. So hindi ho dapat katakutan to ng mga kababayan natin dito? Hindi po at verify po namin kasama po si Mayor kanina nung mag-aerial reconnaissance kami. Subalit hindi po natin dapat babaan ang ating pagka-alerto at alam naman po natin meron po posibilidad na umulan sa mga high ground, sa mga bundok, kaya tuloy pa rin po pag-alerto natin. Opo. Siguro panguling salita po, ano po yung paalala nyo sa ating mga kababayan at bilin nyo rin sa mga nagsasagawa pa ng search operations po ngayon? Ang ipapakiusap ko lang po dito sa ating mga kababayan na gumadagsa po rito sa operation center ng munisipyo ng New Bataan is i-identify po ang inyong mga nawawala at para malaman po nila ng mga nagmaman ng operation center ni Mayor kung saan pa pong mga lugar ang dapat namin mapuntahan at tuloy-tuloy po ang aming search and rescue. At bukas sa pagdating po ni Pangulo, handang-handa na po kayo dito? Handang-handa po. Papa. Maraming pa salamat, sir. Thank you very much. Si Colonel Angelito De Leon, ang pinuno po ng 1001st Brigade dito po sa Compostela Valley at siya pong nangangasiwa sa search, rescue and retrieval operations ng mga biktima po ng Bagyong Pablo dito sa lugar ng New Bataan.